pangarap pagkat di para sa inyo. Di lang matalim, di para sa inyo. Di mo malagim, di para sa inyo. Kami ang ilustrado, magmano. Yeah, magmano. Kahit sa pagtugtog aga kami hindi sunog. Kami ilustrado, magmano. At tandaan mo ako ang batas. Welcome sa isa na namang episode ng Basihan ng Bawat Torado. Ako ang Batas, aka Ginoong Rodriguez. Kamusta kayo, yo? Ito, reviewin natin Shernan versus Jonas. Konting ano lang din, no? Alam ko na nangyari to ng ahon na nasa yung lahat ng MCs na pumunta sa isang resort, no? Pero backstory lang, wala ako noon buong, kumbaga hindi ako talaga nagstay doon. Pumunta lang ako para manood ng 3 battles ata eh. Actually, basta pumunta ako doon nung araw na finals ni Goryo, J Black, yun. So, nanood ako ng noon, definitely yun. Tas ilang battles, hindi ko alam kung before or after, hindi ko na rin maalala. Umalis din ako kagad. So karamihan ng battles hindi ko napanood. Isa to doon at alam ko rin na parating ang eleksyon, kanya ganyan yung kumbaga parang concept battle siya. So disclaimer lang na kung pupuntusan ko man yung ibang magagandang linya nila, doesn't mean na mag-a-agree ako sa political stand o advokasya ng ginagawa nilang yan. Ano lang, art, for art's sake. Kanya ako gagawin to. So, yes, patanan natin, yo. Mag-like, mag-subscribe. Alam nyo na yan. Paramihin natin. Urong ko lang, teka. Yan. Malaking tulong sa akin yan. So, alam nyo na. Ano pa ba? Yun na. Game. Let's go. Shoutout lagi sa Flip Top Universe, yo. Sa Flip Top Crew. Uy, ako yun, Siyempre kay Arik, kay Kev, kay Paul, kay Sed, kay Bill, kay Miao, kay Jols, kanino pa, mga kapatid ko sa Uprising, sa Ilustrado, Barry Brown, kay Spade, kay Smokey, Plasmatron, Dicta, palabas ng album, Prince Ali, alam na, OG, kay Kenza, kanina ka-chat ko lang si Kenza. What's up, yo? Binabati ko rin lagi si Mav. Nanonood siya ng battles, ng mga review ko. So, akalain mo, na-hook siya talaga sa Flip Top, yo. Isang super metal. Pero kita mo. So, shoutout sa kanya. Yo. So, kailan ba upload na to? Kamusta yung Kamusta yung by the time na upload ko to, napanood nyo na sana yung kay Friends tsaka kay Bagsik na PNP. Kung di pa spatan nyo, interesting din ang kanilang mga storya. Deserve nilang marinig yung storya nila, di ba? Tapos yung vlog ko nung huling event namin dito, spatan nyo rin, makita nyo galawan namin dito sa Canada, yo. Yun na. I think this battle will gonna be one of the best this year, and definitely it's a 100% fight. At itong gagawin naming battle ay para sa lahat ng Pilipino to. Medyo sensitive pero meron tayong mapupulot na aral. I don't feel anything. I'm just prepared for anything. I will fight for anything. I will do my ba best Pacquiao? for Pacquiao our ba country and whole Filipino nation. Si Sure, Shernan? nung nalaman kong dito yung venue sa isang liblib na lugar sa Africa, talaga natakot ako kasi alam mo may mga tiger dito, mga wild na giraffe. Pakiramdam ko si Koke, hindi niya rin mapupuntahan to eh. Tagun-tago talaga. For you, my opponent, I will give you a very phenomenal fight of the decade, and I'll make sure that I'm sure. Sana po magustuhan nyo to at para sa inyo rin to,
Hindi lang para sa amin, para sa inyo rin to itong gaganapan namin at para sa Pilipinas syempre. Flip top Ahon 12. Let's go. Day 2. Pang 11 na laban na to ng ngayong araw. Ang malupit niya kung makita ko sarili ko bigla, naparod ko pala, no? Pero okay lang. Kumbaga sinabi ko rin sa inyo na plano ko na rin manood eventually nung kahit napanood ko na. Gusto ko lang unahin sana yung mga hindi ko pa rin napapanood. Diba? Pero alam ko hindi ko naparod to. Dito tayo ngayon sa Southville 3, Poblacion, Muntinlupa. Flip top magingay para sa parating nating laban. Salamat ulit sa lahat ng MCs na bumubuo ng liga. At syempre, para sa buong Ahon 12, tangin na 52 sa pinakamalupit na MCs ng Pilipinas, magkasama-sama ngayon dito. At syempre, mga ibang bisita natin, shoutout sa inyong lahat. Sa kanan ko, Muntinlupa represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Shernan. Marami nagsasabi na mahina daw ako pagdating sa ganito na banatan. Baka hindi mo alamin, nalika nga sasamahan pa kita pasukin ang aking kaharian. Dahan-dahan sa paglakad. Pacquiao nga, no? Baka mo ang ulo ng aking pinaslan. Sige, tuloy lang, huwag ka mailan. Isa pa lang yan, marami pa sa unahan. Pinagsasambal, pinagulong, pinagapang, pinakain ko ng kaliwat ka ng kamao. Kahit di mo nakikita o naririnig ay para bang ang bawat sakit ay tila ba nadadama mo. Kakainin ka ng galit, kalukutan at pagkabigo. Mga luway ko sa tutulo sa mata mo. Maiisip mo na sana, hindi ka na lang isinilang sisisihin mo ang amat ng ina mo. Tumatakbo nga pala akong independent councilor sa District 1 ng Muntinlupa. Maraming salamat. Konsi. Sa kaliwa naman, Bulihan Cavite represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Jonas. Para Santo Niño, no? Yun, shoutout nga pala kay Boss Sanjo, yung boss ko dyan, kay Boss Pipito, syempre kay Justin Diamante, at sa Flip Sneakerheads at kay Boss A. Ramos, mamaya na iba. Pinag-usapan na nila. Wala nang coin toss. Pinili nila mauna si Jonas. Pakinggan natin. Unang banat, Ahon 12, Jonas. Nga pala, papaalam ko lang sa inyo, di ba nagsimula ako ng notebook kung saan ako naglalagay ng judging ko. Pangalawang notebook na to. Napuno na yung una. Game? Sa susunod na taon, pag nagkataon, marami na naman taong maluloko. Kasi halalan na naman, kaya malamang marami ang boboto. Boboto. Game? Yeah. Manny Pacquiao! Ikaw ba yan? Ba't parang tumataba ka masyado? Ulul, Buboy Fernandez, wag mo nga kaming ginagago. Ako si Isko na Negro, nakilala sa kamay nilaan. Ikaw yung boksingero, nakilala sa kamay mo lamang. Oo, naguhubad ako noon, doon sa napili kong trabaho. Patunay lang na noon pa man wala na akong tinatago sa mga tao. Ngayong eleksyon, napatunayan kong walang bayag ang tulad mo. Kasi kilala kang palaban sa bansang to, eh bakit ka tumatakbo? Matalino na mga botante. So, ang counter-argument doon ay, bakit ka rin tumatakbo? So, wala ka rin bayag? Brother, di mo na sila malilin lang. Kaya umupo ka na lang sa yung corner, di mo deserve sa Malacanang. Di sapat ang tapang at lakas para mapaunlad itong nasyon. Kailangan ng utak tsaka puso, yun ang magandang kombinasyon. Yun ang magandang kombinasyon. Choke si Isko? Never. Yun ang magandang kombinasyon. Masyadong kumpiyansa na mananalo. Huwag kang ang feeling dyan, sir. Baka yung mga bilib sa combo mo, hindi pa nakaregister. Kaya bakit tayo ang pinagtapat? Hindi kita kamats. Sobrang dumi mo maglaro, di ka malinis magpants. Mapapahiya ka lang ngayon sa harap ng iyong mga fans na wala respeto ko sa'yo nung kinanta mo yung Sometimes When We Touch. Sometimes when we touch. Tapos ngayong Christmas, balak mo pang kantahin yung sa Wisbas? Jesus! Kaya kapatid, kami ay malabo mong ma-impress.
Kami ay malabo mong ma-impress. Paano mo ipagtatanggol ang bansa natin sa ibang lahi kung hirap ka mag-Ingles? Wala kang hinaharap dito, bes. Kahit malaki ang yung chest, di porkit nakakapasok ka sa tres, makakapasok ka sa press. Kasi sawang-sawa na tao sa pambubola, kaya di mo na mabibilog. Gising na bayan sa katotohanan at di mo na mapapatulog. Oo, makadiyos ka, makatao, pero di sapat ang iyong hubog. Kasi minsan ang makinang pa ang mas madalas makabubog. Gusto tayo panghawakan ng kamay niya na panlaban. Gusto tayo panghawakan ng kamay niya na panlaban. Eh gulpi na Pilipinas dahil sa bugbog ng kahirapan. O palagi kang lumalaban sa ibang bansa para makalikom lang. Ngunit paano ka magiging bukas palad kung madalas nakatikom yan? Kaya sa pangako na itong pag-ahon, tanga na lang ang papalakpak. Paano tayo nito maibabangon kung masanay siya magpabagsak? At last, tinapos ko ng maayos at walang dungis lahat ng aking mga terms. Hindi ako nagmamalinis, Pak. Alam yan ni Kuya Germs. Oh, malakas yung first round ni Jonas, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hindi ko in-expect na, kumbaga, mas marami siya ditong, mas siksik to kaysa sa usual na material niya. Tingin ko, So, yeah. Tingnan natin. Nagustuhan ko yung kamay mo lamang. Yung walang tinatago sa mga tao, kanya yung nakahubad siya, kumbaga justification ng paghuhubad niya dati, ganon. Tapos yung bakit ka tumatakbo, yung ano ata yun para sa tiwala parang trust issue ata Tapos yung corner Malacanang, galing, umupo ka lang sa corner, tapos yung utak puso combo, parang tama, combo. Combi ba combo? Hindi ko maalala pero yun. Magandang kumbaga laro sa mga suntok tsaka utak puso combo. Tapos yung combo register yung parang sa text o only calls or whatever. Tapos wish bus, Jesus, noong una Christmas, ayoko na sanang puntusan, pero yung nung pagdating sa wish bus tsaka Jesus, parang hindi pwedeng hindi. So pinuntasan ko yun. Tapos yung hindi mo na mapapatulog kasi mulat na mga tao, gising na mga tao, ganyan. Something like that, yo. Yung makinang paminsan yung mas nakakabubog. Nakatikom yan, pagiging bukas palad. Tapos yung mapapabagsak. Tsaka yung Kuya Germs. Solid na first round. Entertaining. Wala masyadong dead spots. So, yeah. 12K Jonas, patan natin round 1 na Shernan. Hindi daw siya Fuck! nagmamalinis. Nandun ako. Napanood ko na pala. Well, eto na. Panoorin natin. Alam daw ni Kuya Germs. Oo nga. At mahina daw ako sa English. Tama. Tangina mo kung pwede ko talaga panoorin yung mga kahit napanood ko ng battle dahil hindi ko rin talaga naaalala karamihan no? Isang gabi na naginip ako. Nasa taas daw ako ng building. Habang nasa taas ako ng building, tanaw na tanaw ko yung buong city. Habang pinagmamastan ko yung buong city, hinahanap ko yung otso. Hindi, meron ako nakita ng kabayo tumatakbo. Papalapit siya sa akin, tapos may kasunod pa siyang isa. Pagtingin ko sa kamay ko, wala na akong pera. Tapos yung kabayo, 1 tsaka 6, 3-5 pa na natayaan ko. Ayoko na mag-video karera. Anyway, ako nga pala si Manny. Mula sa hirap, nagsikap, hanggang naging 8th Division champion ng mundo. Yeah. Nagbigay karangalan sa bansa gamit ang lakas at puso ng isang Pilipino. Hanggang sa naging senador, napakaraming kutsa ang sa akin ay dumagok. Madalas daw akong absent pero may dahilan yon. Alam nyo kung ano? Hindi ako pumasok. Pero hindi ako nagpabaya.
16 na batas ang naipasa ko sa Senado. Isa na dyan ng National Bible Day na pinirmahan mismo ng Pangulo. Wala akong bahid ng korupsyon. Yung sahod ko bilang senador, binibigay ko sa iba, alam nyo yan. Madalas man akong ang mahalaga, hindi kayo nawawalan. At ngayon, tumatakbo ako bilang Pangulo. Di nyo ako mapipigilan dito. Gusto mo, suntukan tayo eh. Ano, suntukan tayo? Pasalamat ka, ayaw mo. Sino ka ba? Sino ba siya? Isko? Diyos ko. Anong magagawa mo? Lahat ng anak ko, kamukha ko, doon pa lang panalo na ako. Sa Cebu, sa Maynila, panis. Sinasakop na ng Cebuana. Sa Cebu, tignan mo. Tignan mo. Wala yung punchline, tignan mo lang, tanga. Pag ako naging presidente, para to sa lahat ng nasa flip-top, meron akong isusulong mga kaibigan. Malaking bagay para sa atin to. Uunahin kong ibaba ang presyo ng longganisang binibenta ni Sinay. Pati ang chili garlic ni Bagsik. Pucha, masarap sana kaso ang lala. Ang liit ng bote, 200. Tapos yung bibig mo bigla pang mamamaga. Pati yung bagoong ni Luxuria. Lax, nag-iisip ka ba? Ano to? Ano ba naiisip namin pag sinabing bagoong ni Luxuria? Ano mo? Pero seryoso, mabigyan ng bahay lahat na mahihirap. Yan ang gusto ko. Sa probinsya namin, nagawa ko na yan gamit sariling pera ko. Lahat ng korap, ikukulong ko. Pag ako naging presidente, wala akong sinisino. Korupsyon ang dahilan ng kahirapan. Yung kaban ng bayan dapat binabahagi sa mga Pilipino. Alam ko ang pakiramdam ng mahirap. Dahil dyan ako nanggaling. Walang maayos na trabaho, tahanan, minsan wala pang makain. Malaki ang takot ko kay Papa Jesus. Yeah, all hail Jesus. Malaki ang takot ko kay Jesus. Ang magnakaw, isang malaking kasalanan. Ang paunlarin ng Pilipinas, gagawin kong pang-siyam na kampyonato sa aking mga laban. Time! Alam mo Tagalog ng time? Edite paklo. Clearly nakuha ni Shernan ni Jonas yung first round, no? Bigay ko ng 12-3. Siguro setup pa lang alam mo pare, hindi ko talaga maalala tong battle na to na kung nandyan ako, hindi ko alam kung nag-judge ako, tingin ko nag-judge ako kasi nakita ko nandun ako sa tabi. Pero hindi ako pumasok. Doon pa lang panalo na ako yung mga anak kamuka tsaka yung bagoong ni Lux. So 3-12. Parang siguro nilalatag pa lang niya yung yung eksena, kanya mahaba pa yung punchline, ganun. So clearly round 1 kay Jonas, round 2 spata natin. Banat, pakinggan natin. National Bible Day daw. Huwag mo nga kaming niloloko. Sino man niniwala sa'yo, mukha kang demonyo. Di ba? Sa mga nagbabalak bumoto kay Manny, ang tangi kong masasabi, wag. Kasi papayag ba kayo, pag naging presidente to, bibigyan niya kayo ng job. Yan ba presidente nyo? Puro suntok alam? Oo, puro suntok ka lang. Kaya malamang yung mga pangako nito, puro suntok sa buwan. Ako, napaunlad ko kamay nilaan. Kasi kinikilusan ko bawat araw. Isinasaayos ko yung madalas na reklamo nila at mga ayaw. Yung mga madidilim na kalsada, pinatayuan ko ng post-it ilaw. Nang sa ganon ay di na madagdagan ang mga nadarapang magnanakaw. Siyempre, mabibilis pag sitakbo nun eh. Para may ilaw sila. Magmula sa Quiapo, Tondo, ay magmula sa Binondo, Quiapo, Tondo, Paco, grabe, sobrang linis. Hindi sa pagmamayabang, kung nakarating ka ng Tutuban, ang daming Nike Cortez. Sa San Andres, Santa Mesa, Santa Cruz, Santa Ana, lalo na sa Malate,
Pag dinala kita doon pare, baka mag-aaway kayo ni Jinke. Pero totoo, bumaba talaga ang krimen sa Kamaynilaan dahil sa aking pamamalakad. Nagkalat ng mga kapulisan, kaya nakakagala kayo ng panatag. Ipinaayos ko yung mga nasirang establishmento. Yung mga nagkalat na sidewalk vendor, binigyan ko ng magandang pwesto. Kasi galing ako sa hirap at di ako magmamalinis. O ako ay laking squatter na parang 3GS. 3GS, siyempre. Kaya mahal ko ang aking bayan. Sa puso at sa diwa. Hindi pwedeng ako lang yung gwapo, dapat pogi rin yung Maynila. Kaya kung ako magiging presidente at iboboto ng madla, ipinapangako ko na mas magiging maayos ang ating bansa. Ipinapangako kong mas magiging maayos ang ating bansa. At, pag ako naging presidente, etong flip top, magkakaroon ng sariling stadium. Yay! Yung mga nag-uumpisa pa lang sa battle rap, bibilhan ko ng sariling classroom. Yung mga hindi nakikita ang mga plano ko, aabutan ko ng mushroom. Pero pag ikaw naging presidente, yari ka kay Vitrum. Okay. Sayang lang na hindi niya nagawang perfect rhyming no? Pero pupuntosan ko pa rin yan. Ininsulto pa yung sinulong ko para sa Bible Day. Ay, puta, tapos na pala. Shit. Nakuha ni Jonas nun para sa akin 5 points sa second round, no? Mukha kang demonyo rebat. Sobrang solid nun. Suntok sa buwan. Ganda nung pagkakagawa nun. Tsaka yun na parang 3GS, laking squatter na parang 3GS. Ang galing ng ano niya, no? Tapos yung pogi din yung Maynila, tsaka yari ka kay Vitrum. Yun, plain and simple. Mas malakas yung first niya kaysa sa second. Definitely para sa akin, pero tingnan natin yung kay Shernan. Mukha daw akong demonyo. Never. Isko, hindi ako demonyo. Ako ay devil. Nilagyan niya daw ng ilaw ang Kamaynilaan. Yun na ba ang hirit mo? Salamat sa ilaw, pero maliwanag sa amin na malaki ang kupit mo. Dahil pogi siya, dapat pogi din daw ang Maynila. Mapapabilib mo na ba ako? Paano mo nasabing pogi yung Maynila? Bakit Maynila ba ako? Marami na daw kapulisan sa Maynila para safe, walang snatcher. Yan ang isa sa maganda na hirit mo. Congrats para dyan. Kasi yung wallet ko. Wala sa'yo? Okay? Sabi ni Pangulong Duterte, meron daw isang presidentiable na nagko-cocaine. Malabong ako yan. Dahil ang cocaine na tinitikman ko, cocaine can. Pwedeng Pepsi, Coca-Cola, wag lang alak tsaka yosi. Ang tanging bisyo ko lang naman, mahalin si Jinky. Love you, babe. Pag-uwi ko, may bago ang bag. Di ba ikaw yung mayor na mahilig sa baliktaran? Mot, ikaw ba yan? Alam namin naman ka sa pagkatao mo yun ng dimo na banlawan. Pipigain kita gamit ng salita sabay sampay. Ops, nag-gets yung reference. Halatang kinabahan dahil ang labahan ay labahan pa rin pag hindi nilabahan. Tama, di ba? Ang ina. Tamad ka kasi. Ano bang kaya mo na hindi ko kaya? Meron ka na wala ako. Meron kang maipagmamalaki, pero maipagmalaki ka, yun ang wala sa'yo.
na mayampag ang Pilipinas sa larangan ng boxing dahil sa Manny P. Na may Mami Ding, makapangyarihan ng dasal kaysa kay Papi D. Kung papogian, lamang ka. At yung usapang itsura, ulul. Mas masarap pag-usapan ng suntukan. Kaya, yung suntok mo sa suntok ko, yung sa'yo appear, sa akin ka pa tumapat, mananakaut kay Amir, kaliwat ka ng lagapak, maaalala si Bashir, oo talagang sunod-sunod ang punch, akala mo cashier. Yun ang wala sa'yo, Yorme. Pars. Akala mo kasi, bobo ka no? Hindi na ngayon, punyeta ka. Isa ka sanang maliit sa akin nung pinasok ko ang politika. Porkit wala akong diploma at mataas na aral kagaya nyo, iinsultuhin nyo na kahit alam nyong malinis ang pagkatao ko. Masama ba na pumasok sa politika? Bakit nyo ako tinatawanan? Ang hangad ko lang naman ay tumulong sa iba. At yun ang hindi matatawaran. Kahirapan, mamamayan, yun ang aking pinaglalaban. Oo, hindi ako matalino, pero yung puso ko sa mga tao, higit pa sa may pinag-aralan. Baliwala sa akin ang suntok ng ibang lahi pag ako ang nasa entablado. Ang masakit, ang pagtawanan ka ng kapwa mo Pilipino. Sa kagustuhan ko na tumulong at ang problema ay masolusyonan, mga matatalinong Pilipino, ako ang pinagtutulungan. Nasanay kasi kayo sa politikang puro siraan. Inabuso ang demokrasya imbis na magtulungan. Disiplina ang kailangan. Kapakanan ng mamamayan. Nasa mata nyo mismo ang pruweba. Ngayon kung di kayo makikinig sa akin, saan ba nasa inyo na ang pruweba? 6 points no bigay ko kay Shernan dito. Yung maliwanag rebat. Naniniwala ba ako? Maynila ba ako rebat? Tas wallet ko. Rebat din yun kung di ako nagkakamali. So solid mga rebat dito ni Shernan. Although solid din yung rebat ni Jonas sa round 1, sa round 2 no. Tas yung coke and can, labahan, tsaka cashier. So 6 points. So second round nakuha ni Shernan sa scorecard ko. 1-1. Tingnan natin ang third. Uling banat, pakinggan natin. Malakas daw akong mangupit. Anong pinagsasabi mo dyan? Sino kaya sa ating may piggy bank sa tiyan? Pinakabitan ko ng ilaw yung Maynila. Yung mga poste, yung Maynila. Di kita niloloko. Nung pinakabitan ko yung pinalisan ko kayo ng Meralco. Hindi nakakatawa yun. Mali. Pero dahil Pilipino ako support. Hindi, sa totoo lang, wala naman talaga akong pinapanigang kandidato. Kaya hanggang ngayon, putang ina, hindi ako rehistrado. Kasi wala naman eh. Kahit si Lenny, Isko, Pacquiao, Marcos, kahit sinong manalo, yung kahirapan ng Pilipinas, di na matatapos. Kasi, paano ko nasabi? Tayo rin naman na may gawa. Pag may matalinong presidente, may mga putapete na pilit nagpapababa. Kesyo magnanakaw, kurakot, alipin ng China, mga bitter. Kung makapagsalita, akala mo hindi sila nag-China Pound dati na malakas yung speaker. Malakas yung speaker. Di ba yung sound trip nyo nun, kanta ni Girls One tsaka ng gagong rapper? Pero hindi ako against sa mga rallyista. Tsaka sa mga nakikibaka. Ang sa akin lang, bago sana sumama, yung pinaglalaban, alam nyo sana. Kasi karamihan dyan, nakuha lang sa mga tambay. Yan yung mga perwisyo sa loob ng bahay na pinapalayas na ng nanay. May daladalang tarpulin, nakasulat doon lahat ng reklamo. Imbis mabasa ng gobyerno, nabasa lang ng bumbero. Kaya, imbis na magreklamo, magsikap na lang tayo. Kumayod ng kumayod, lalo na yung pamilyado. Huwag tayong umasa sa gobyerno para umasenso. Tayo na mismo ang gumalaw para minsan maging milyonaryo. At saka, kung ako papapiliin, gusto ko maging presidente, yung marunong makisama sa matinok tsaka adik. Para masaya tayo matik. Tumakbo ka na, Arik. Yun na. Maraming
maraming hindi salamat. Okay? 3 points no sa last round ni Jonas. Yeah. Parang pababa yung rounds niya. Gusto ko yung piggy bank sa Chan Rebat. Tapos di ako rehistrado tsaka tumakbo ka na Arik. Solid yun. Pero yun siya. 3 points. Tingnan natin last round ni Shernan. Tinawag mong piggy bank ang tiyan ko? Wala ka bang modo? Hindi yan piggy bank. Yan ay Banco de Oro. So yun na yun. Okay. Okay. Quite nice. Lahat naman ng politiko gustong maglingkod dyan sa bansa. Si BBM, Ping Lacson, ikaw, ako. Ang tanong na lang, sino ba talaga yung may malasakit talaga? Lahat tayo gustong tumulong, di ba? Lahat tayo gustong magserbisyo. Lahat naman tayo may platapormang konkreto. Okay lang kahit sino manalo sa atin, pare. Wag lang si Lenny Robredo. Gusto mo? Gusto nyo? Seryoso? Seryoso? Gusto nyo? No. Gusto nyo, presidente nyo, inagawan ng kapangyarihan si Goku? Ikaw, gusto mo? Gusto mo, presidente mo, ang paboritong Pokemon, si Pikachu? Gusto mo? Ayaw mo din pala eh. Pues balik tayo sa'yo. Ngayong gabi, tayo ang magkaharap. Meron dapat sa atin ang manaig. Mayor, marami akong gustong sabihin sa'yo. Buksan mo, tenga mo, simulan mo ng makinig. Sa Quiapo, yung ibang nagtitinda doon ng marinated bangus, pucha, sira. 400 tapos luma pala. May pwesto doon ng cellphone repair sa may mall, second floor, akala mo fiesta. Ang mamahal maningil, tapos pag uwi mo ng bahay, sira yung pyesa. Yung kalsada na para sa tao, yawa. Sinakop na ng parking, yung motor hile-hilera, akala mo ay naka-planking, mahal pa ng ticket lang yan, ang pangit nyo ka-banding. Hindi lang yan. Pero alam mo kung bakit ko sinasabi to? Naniwala sila sa'yo. Naniwala ka sa iba na pwede mo nang pamunuan ng bansa at pabayaan na sila. Marami pang problema ang bayan mo. May ilang taon ka pa para aksyonan. Kaya paano mo maayos ang buong Pilipinas kung yung maliit na bagay hindi mo pa masolusyonan? Karamihan sa Manileño nakasuporta sa'yo pero batila. Di ka nakontento sa posisyong sila mismo ang naghila. Ikaw ang nagpa-apoy at tumunaw ng sarili mong kandila. Pag natalo kang presidente, wala ka nang babalik ang Maynila. Ambitious. Sa totoo lang, maraming mayor mas magaling sa'yo. Masyado ka lang natutukan ng kamera. Nakakairita ka ng mapanood sa balita. Karen Davila, dami-dami na, kabi-kabila, oo tang ina, lamang ka sa views. Kahit di importante, ultimo pang sakit ng tiyan mo, laman pa ng news. Kung nag-focus ka na lang sana sa Maynila, doon mo pinakita yung sinasabi mong pagbabago. Ginawa mo yung gusto mong mangyari, at pag nangyari talaga, yung maging presidente ka, magtutulak mismo mga tao. Kaso nandiyan ka na eh, padalos-dalos ka. Pero hindi ako galit sa'yo. Kailangan mo lang marinig mula sa hindi mo kakampi ang isang bahagi ng totoo. Tatapusin ko na to. Sa politika, nakakasawa na rin yung lagi kang nakikipagtalo. Suportahan nyo kung sino gusto nyo. Di natin kailangan mag-away-away kasi sa bandang huli, magkakaibigan pa rin tayo. Relax! Relax! Huwag kayong masyadong magpakapolitika shit. Huwag kayong magpapasupil. Ang gusto ko lang sabihin ngayon, Merry Christmas, Kuya Kebs. And Happy New Year! Pero intense si Shernan sa mga political views niya, no? Political stand niya, no? Flip top Shernan versus Jonas. Mag-game, isa pang best para sa kanilang pareho. Yes! At ang panalo, sana next year, lahat ng Pilipino. Yes! Yes! So, nanalo ba? Looking back now, kamusta na? Kasi wala ako dyan eh. So, hindi ko alam yung buong story eh. Kamusta na nangyayari sa Pilipinas? Dahil sa binoto nyo, kamusta ang pagbabago? Kamusta ang asenso? Balitaan nyo ako. Mga pala, yung mga kaibigan ko dyan sa General Tria, sila Vice Mayor, sila Konsehal. Tapos yung Vice Mayor dyan sa Bulacan, sa may Balagtas. Ventura family, MJ pare, thank you, salamat. Yun, shoutout nga pala kay Boss Sanjo, Boss Pipito, Rodmer Cargiente, Raymark Casebo, Yeah, so Delia,
nakalimutan ko na, nagja-judge pala ako, no? 2 points yung last round ni Shernan, BDO tsaka Happy New Year. Pinuntosan ko yun. Ngayon ko lang na-realize nga na kaya hindi rin ginudge ni Arik to ay dahil hindi siya karapat dapat i-judge, pero ginudge ko pa rin na yan nyo na. Siguro kaya hindi ko rin naalala dahil ewan ko pare. Sabi ko sa inyo may problema talaga ako sa memory o hindi sila masyado. Marami ako lagi masyadong iniisip na iba pang bagay. Kaya ganun. So, yeah, nandiyan pala ako, no? At yun nga, ginudge ko man siya ng ganun. Teka. So, para lang, just for the sake, round 1 and 3 nakuha ni Jonas. Round 2 kay Shernan. Yun. Justin Diamante. Paring Justin, maraming salamat sa iyo. Phil ng DHAS team. Hassel and Provide. Boss Trap ng HP. Boss Crysen ng HP. Michael. High Days Clothing. Fly High ng Basketball California. New Era Souls. Flip Sneakerheads. Easy Lang Clothing. At Connected to All. At sa aking mahal na asawa. I love you. At kay Senki Potwat at sa baby ko. Yeah. So, yun na nga. Ayun na nga. Yeah. Yun, maganda naman ang naging sagutan namin ni... Anong tingin nyo sa battle na yan? Gusto nyo ba yung mga ganyang klaseng battle na mas concept? Wala, gusto ko lang malaman opinion nyo tungkol dito sa battle na to. I-comment nyo na lang din. Pero shoutout sa kanilang dalawa sa kumbaga in a way parang pinanindigan nila yung political stand nila dyan sa pamamagitan ng ganyan. Dahil I don't think na hindi isko si Jonas sa totoong buhay. Sa tingin ko yun talaga binoto niya. Si Shernan, alam natin lahat na Duterte siya, pero hindi ko alam kung binoto ba niya si Marcos o binoto ba niya talaga si Pacquiao. Pero mukhang para yan ang i-represent nila dyan na simbolo. So, yeah. Manny Pacquiao, no? At sana sa susunod na eleksyon, next year, maging matalino na tayo sa pagboto. Huwag nating dumihin daliri natin sa maduming paraan. Okay, tama. Isinasaayos ko yung madalas na reklamo nila at mga ayaw. Yung mga madidilim na kalsada, pinatayuan ko ng post-it ilaw. Nang sa ganon ay di na madagdagan ang mga nadarapang magnanakaw. The fight is good and I love it, and my opponent is good and he do what he do and I'm do what I'm do, and that's good for our country, and I think that's it. Di ba ikaw yung mayor Natural. na mahilig sa baliktaran? Mot, ikaw ba yan? Alam namin naman ka sa pagkatao mo yun ang di mo na banlawan. Pipigain kita gamit ng salita sabay sampay. Ops, nagets yung reference. Halatang kinabahan dahil ang labahan ay labahan pa rin pag hindi nilabahan. Ito kasi Damsa, yo. Hindi na ako Cisco, Jonas na. Subscribe kayo sa YouTube channel dahil may lalabas akong album tungkol sa inuman. At yun, para masubaybayan nyo rin yung mga music na nilalabas ko at ilalabas ko rin yung mga music video nun, syempre. Jonas Dichoso Official. Sundan nyo lang ako. Salamat sa mga sumusuporta sa akin, mga di nagsasawa sa mukha ko. Ayun, tumatakbo akong independent councilor sa District 1 ng Muntinlupa. Wala po akong malaking pera kagaya ng mga tumatakbo ngayon. Wala po akong pangkampanyang malaki. Ang meron lang ako, gusto ko kayong tulungan sa mga paraang gusto ko, sa mga gusto kong isulong na batas para sa Muntinlupa. Yun po. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin, magmula sa TikTok, Facebook, Instagram o kahit saan pang social media apps. Maraming salamat sa inyo. At syempre gusto ko rin pasalamatan ang aking mahal na asawa, Nonilyn Dumala, at ang aking baby Senki. Yeah. To all the voters out there, just think think the Philippines, whoever it is you want to be a president, vote wisely. And who is wisely? I don't know who's wisely. Why we do vote wisely? I don't know wisely. Don't vote wisely. So vote what's good in your hood. So yun na nga.
Yeah. Salamat sa lahat na nanood. At suggest lang kayo ng mga old school na dapat ko review. Sige, basta. Suggest lang, comment lang kayo, yo. Ano pa ba? Yun na. Yun na yun, pare. Salamat sa lahat. Peace!